Dated naman nung ano pa, nung Abente ba? Kailan yun? Basta dated naman na po yun. Ano? Marami na nag-interview kay Cheese or kay SP Cheese after that date. Ano? Pero the fact po na pinarelease na po ito sa public, meaning, pwede na natin pag-usapan. Pero at the same time, tama si Chiki kanina, may timeline na eh. Yun nga eh. Alam mo, ang iniisip ko dito, so July 30 ang simula ng trial para doon sa impeachment case laban kay VP Sara. Ang iniisip ko, so kung July 30, ibig sabihin, talagang tinutuon nila na after the SONA of President Bongbong Marcos. So ibig sabihin ito, iba na talaga yung itsura ng Senado at ng mga taong bubuo sa impeachment court. Kasi definitely, tapos na yung election na to at nakapagproklama na ng mga bagong senador. Yeah. So ganun ang mangyayari dito. July 28 ba ang SONA? Tama ba? Last Monday of July. Anong araw? Iba na, kahit na hindi pa nagsusona, sabihin, nakagraduate na yung mga dapat mag-graduate. Yes. Kasi June 30, dapat lahat ng bago. Naka-oath na. Yun, June 30. So isang buwan na sila sa pwesto, tapos magiging member na sila ng impeachment court. Exactly. Pero yan, July 28 pala last Monday. Ayan pala yung plano. Last so interesting kasi yung timeline na yan is really parang ini-imply niya na tuloy ang impeachment pero hindi na kami. Yung susunod na ang gagawa. Pero, di ba kina-question nga yun? Sino ba yung kausap natin na kandidato? Si Mr. Lambino yata. Na parang kapag yung next generation, next batch na yung gagawa niya, parang hindi na siya legal kasi parang final siya doon sa Congress na tumawid niya, di ba? From 19th Congress, didiretso ka ng 20. Yes. So pwede ba yun? So hindi siya continuing dapat? Sino ba yung huli? Diba? Si Senator Kiko ba yung nagsabi na baka magkaroon pa talaga doon ng sobrang sa Korte Suprema? Oo, siya yun. Kagabi. Oo, sabi niya. Madaming mga questions. Kasi remember nung nagkaroon ng conference doon sa UP College of Law, na ultimo yung mga eksperto na nating matatawag. Imagine ang mga nag-guest doon, si Attorney Rene Sarmiento na isa sa framer ng 1987 Constitution. Former Senate President Franklin Drilon na 2 beses naging member ng impeachment court sa Senado. Diba? Tapos nandun din si Ombudsman Conchita Carpio Morales, sina Justice Attorney. Ted Theodore, diba? Tapos may mga professors pa doon ng College of Law, ng UP. Iba-iba yung interpretation nila pagdating dito sa impeachment. So parang naguguluhan din ako kasi ultimo tong mga eksperto pagdating sa batas, hindi rin talaga magkatugma-tugma yung kanilang interpretasyon dun sa proseso ng impeachment. So anong mangyayari? Ang daming loopholes pala. Diba? Kaya may nagsasabi na pwedeng itawid from 19th Congress ididiretso. Meron nga pero may nagsasabing hindi. Meron ding hindi. Totoo. Nabasa ko yung mga yan. Litong-lito na rin tayo. Tapos ngayon, na merong pending cases, petition before the Supreme Court na ang kino-question naman, dapat bang makialam yung Supreme Court? Yes. Ibang branch of government yan. Pagdating sa impeachment complaint, it's a political process. Yes. Diba? So, meaning, hindi talagang pagbabasihan ng mga members ng impeachment court yung tinatawag natin na standard ng evidence. Yeah. Diba? Sino ba dapat magsalita? Ano ba, IBP ba yan? Na magbigay ng interpretasyon dyan? I think it's the Senate.